We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Jeepney Transport Cooperative sa Bicol dai nakisumaro sa nationwide transport strike. Lunadan na nagbabalyo sa Riles, nahagop nin tren. Kasi medyo mahirap tanggalin pero gagawin natin yung asin na banwit na pawikan na ibalik sa kadagatan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate De La Vieres. Munya na Abril 15 ang pagpupuon kan duwang aldaw na nationwide transport strike. Alagad pira sa mga transport cooperatives sa Camarines Sur, dain nagpartisipar sa untok pasada. Ang rason asin kun pira pa ang mga unconsolidated na unit ni Jeep asin UV Express sa rehiyon, aramon tayan sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, sa datos kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Bicol Region, nasa 85% na kan mga public utility jeepney sa rehiyon unconsolidated naman tang may 15% pa ang daipa consolidated na yuman ang pigiing ganyar kan opisina na magpa-consolidate na antes ang deadline kaiyan sa April 30. Business as usual ang mga tsuper na inikan Bula Naga Jeepney Transport Cooperative sa terminal sa Bula, Camarines Sur. Sa ibong kaya kan pagpupuon kan nationwide transport strike ngunyan na aldaw, pinili kan mga ini na daing magpartisipar sa nasabing aktibidad. Kami, may kooperatiba naman. Dahil man kami pigsabihan na mag-iba dyan sa strike. Tumalo kaming rason sir para mag-iba dyan. Apuera kan Bula Naga Transport Cooperative day man nagpartisipara ni Bapang Jeepney Transport Cooperative sa Camarines Sur, nagasit sa Bapang probinsya sa Bicol Region. Sigun sa grupong Condor Piston Bicol, day man sin kontra sa PUV modernization alagad, pigrereklamo nindaan PUV consolidation asin nagaalangan man ang iba na magbotas ning halangkaw na kantidad para sa modern jeepney na nagakawat ni 980,000 pesos hasta 2.4 million pesos per unit. Mayo man akong pambakal katong ng bagong modernize nito, tsaka maluya mga talaga ito. Ako mas akong araw kaning jeep na dati. Mientras tanto sa Camarines Norte, nasa 10 unit maning jeep ang nakisumaro sa untok pasada. Ang pakikisumaro kan mga super asin operator ang pagpapahiling subot na sa ibong kan dikit nindang numero, igwaman gilaray sindang boses nganing ipangapudan na sa indang mga kahagadan. Sa amin po, sa Binsos Labo, we totally stop our operation. Kasi talagang wala po kaming kakayanan. Although we are in favor of the the modernization kasi it's an advancement in the Philippines, ay wala namang kaming kakayanan to. Kate, nakaandaman ang kapulisan sa rehiyon na magtaon nin libreng sakay duman sa mga apektadong commuter. Madurar hanggang sa aga April 16 ang nationwide transport strike. Kate? Josma Balos, Chris. Panibago na namang paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo ang piglalaomang ipautob kan mga local oil company sa aga, Abril 16. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang nasambitan ng paghiro sa presyo may koneksyon sa manlain-lain na geopolitical event sa ibang nasyon. Kabala sa estimated adjustment ang 80 centavos hasta 1 peso per liter na aumento sa diesel asin 85 centavos hasta 1 peso sa kerosene. Mantang mayong paghiro hasta 20 centavos per liter naman ang aumento sa gasolina.
Ininaan ikalimang consecutive week na paglangkaw sa presyo kan gasolina asin panduang semana sa diesel asin kerosene. Lugadan ang sarong rider makalis makabudal ang pigmamaneho kaining motorsiklo sa gilid na parte kan sarong trailer truck sa Andaya Highway sa Barangay Panaytayan, Ragay, Camarines Sur, pasado alas 2 nin maagahon kasuudma, Abril 14. Ang insidente nakuanan kan dashcam kan sarong lunadan. Sa pag-imbestigar kan kapulisan, pasiring sa direksyon kan banwaan nin sipokot ang truck, kan bigla na sanang magsulpot ang motorsiklo na may sarong backrider. Alagad na alangan ini hasta sa nakabudal sa gilid kan truck. Mayo man subuot na sulot na helmet ang rider asin back rider kay ini kan mangyari ang insidente na pigtutubudang nakainom pa. Maswerte man na dai nakulugan ang back rider kay ini. Sa ngunya nagkaareglo naman subuot ang mga involtong driver asin mayo na ni nagsunad nin kaso. Ang pinakahuli baga po sa Blue Package yung cellphone. Lalo-lalo na po kung yung mga oras, lalo kung nakainom. Kung po pwede naman po, huwag na po maalis kung saan tayo nag-inom, huwag na magbabiyahe kasi bawal na bawal po yan. Epekto kan labing init kan panahon sa supply nin tubig sa Burias Island sa Masbate, namamatayan naman kan mga residente. Uya ang report ni Don Jimenez. Sa kusina ni Felizardo Pobadora sa Barangay Teraplin, San Pascual, Burias Island sa Masbate, may hiling ang dakol na mga galon, container asin drum. Nagtitipon kaya sindanin tubig nin huli tato yung Lunes, Miyerkules, asin Biyernes na nagbubulos ang tubig sa saindang lugar. Sa problema po sa tubig talaga, kasi grabe po talaga. Talaga matiis po talaga sa ang tubig ta. Ano po bagaw ang pabulos kaya baga digi MWF lang. Mapuun siya ng alas 6, magagadan alas 7:30, mabalik naman pagkahapon, maana. Inihuli sa haros maalang ng water sources kan water system kan LGU, huli sa labing init kan panahon. Sigun kay Mayor Zacarina Lazardo, labi naman sa kabanga kan demand nin tubig sa banwaan, anday na kayang masuplayan kan sa indang water source. Halos 60% ang nawawala po na tubig sa amin, 40% na lang po ang naibibigay namin sa tao, kaya kulang na kulang po talaga ang supply ng tubig po dito sa San Pascual. Ang sa indang water source, dating salog nangunyan na aatin na. Ang mga duot asing kakahuyan sa palibot, naalang asin nagkukolor dilaw na. Kaya ang mga residente, kanya-kanyang diskarte na sana sa pagsakdo ng tubig. Huli sa problemang ini, pigbisita ka Naval Forces Southern Luzon Command kay banan ang mga NGO asin iba pang stakeholders ang isla. Nahiling kan grupo ang saru-sarong collection box na 2 oras antes mapano na iyong ipapabulo sa reservoir nganing makapag-distribute ng tubig sa mga residensya. Mawut kan LGU na matawan sindanin pondo tanganing mapadakula ang collection box. Asin malagan nin linya nin tubo ang iba panindang burabod na pwedeng mapagkuanan pa nin tubig. Kung susumahon, nasa 20 milyones pesos subuot ang kinakaipuhan kan banwaan tanganing marealisar ang proyekto. Sa tabang kan NAVFORSOL, nagkaigwan ng dialogo sa pag-ultanan kan LGU asin stakeholders tanganing mapag-ulayan ang magiging solusyon sa problema. There will be more talks that will happen para ma-finalize po kung ano yung assistance talaga ang pwedeng maibigay natin sa San Pascual, Masbate. Apwera digdi, nagkondusir ang NAVFORSOL nin medical asin dental mission para sa mga residente kan banwaan. Kabalin na ang pagtaon nin libreng mga salming, bulong, bitamina, pagkakanasin school supplies. Nagtauman sinda nin mga gamit sa pagsira, bado asin pigpinturahan ang mga bangka kan mga parasira. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Sarong pawikan ang aksidenteng nabanwit kan sarong lalaki sa kadagatang sakop kan Barangay Salvacion, Santo Domingo, Albay kan nakaaging Abril 11. Sorry. Hindi ko yan sinasadya. Tatanggalin lang natin yung hook mo, ha? Istorya ni Miguel Bandagosa mantang nagpi-fishing siya sa dagat. Sa nasambitan ng lugar, pighuna niya na dakulang siraan sa iyang nabanwit. Alagad kan maglataw, saro palan ining dakulang pawikan na tinamaan kan hook sa iyang flipper. Inabot subuot nin haros 15 minutos antes dagos na nahali ni Miguel ang hook na nakasabit sa pawikan.
Asin kan masyertong nasa marhayman ining kamugtakan, tulos niya ng pigbutasan sa kadagatan. Nagpagirumduman ini sa publiko urog na sa mga parasira na protektahan ang mga pawikan, asin iba pang wildlife, asin kun igwang mahiling, tulos na ipaaram sa mga otoridad. Ang nakita ko na okay naman, medyo malakas and nakakapaglamin na siya na maayos. So, I decided to release. But before that, nag-isip sana ako na humingi na sana ng tulong sa authorities kasi nga, medyo nahirapan nga ako doon sa pagtanggal ng hook. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong pick-up na nagbabalyo sa Riles sa Pili Camarines Sur nahagop nin tren. Driver kan lunadan, day subuot na riparo ang nagdadangadang na tren huli sa tungka. Ang detalye tutukan sa report ni Chris Novello. Maswerteng mayong sinapong lugad sa lawas ang lalaking ini na nagmamaneho kan sarong pick-up na nahagop nin tren pasado alas 9 ning aga kasuodma sa barangay Anayan, Pili, Camarines Sur. Susog sa residenteng si Norma Brizuela pinirit subuot kan lunadan na magbalyo sa Riles. Sige man so, abanti kaya niya. Sabi ko ni, may train, nagpaparaarag na ako kaya. Nagbubusi naman subot ang tren antes mahagop ang nasabing lunadan. Sa pag-iimbestiga kan kapulisan day subot narisa kan driver kan pick-up ang padangadang na tren na pasiring sa syudad ni Naga. Pigkukurawan da siya kan tao. Dahil niya man nariparo. Kaya kang pag kang ungus niya duman sa kang sasakyan niya, nahagip na siya kang train. Dahil niya napansin data puyat siya. Sa parte man kan barangay Anayan, hagad kaini na malaganan ng crossing barrier ang lugar. Nga nang dahil na mautro ang aksidente. Paparondan man subot kan barangay ang lugar sa mga oras na maagi na ang tren. Kung pwede lang, makapaglagsin ng barricade bagang kung may maabot na kunyan, may maabot na tren, igwasin ng pang-stop kunyan. Sangon niya, nagkaulay na subot ang manihamento kan PNR asin ang driver kan nunadan dapit sa insidente. Padagos man napigo ko na ning pahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang manihamento kan PNR asin driver kan nasampitan ng lunadan. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kasabay kan duwang aldaw na nationwide transport strike, day naman masasakitan ang mga estudyante. Hulitan nagpaluwas manin kasuguan ang Department of Education dapit sa asynchronous classes o distance learning na implementar sa bilog na nasyon puungunya na aldaw hasta sa aga. Sakop kay ni ang mga pampublikong eskwelahan alagad na sa administrasyon naman kan mga nasa pribado kung ni-implementar ang kaparehong lakdang. Mientras tanto, mapadagos man ang distance learning sa gabos na level sa public asin private school sa Camarines Sur. Obheto kaini na mailikay ang mga estudyante sa epekto kan labing init kan panahon. Labis sarong taon nang nag-ooperar ang modernized jeepney sa syudad ni Naga. Alagad sa paglihis kan panahon, kumusta kayaan sa indang sitwasyon ngunyan? Urog nang may nagkapira pa na nagpapasada gamit ang traditional na jeep. Katakod kayan makakaulay ta live si Danny Cosa, ang chairman kan Naga City Allied Transport Cooperative. Diyos marhay na hapon po, Sir Danny. Maray na hapon man po, Ma'am Kate. Yes sir, sa pirang bulan tapong pag-operar kan modernized jeepney. So far po, kumusta si transition from traditional to modernized unit nin jeep? Ma'am, correction, almost 1 year in 1 month na po kami. Ang dalagan po, si transition po kang modernized jeep, kang primerong siguro 6 na bulan, medyo masakit sa parte mi dahil masakit pa kang mga pasahero, si kapwa membro, medyo dahil pa nila naiintindihan na maray. Pero later on, okay naman po. Opo sir, ano si mga angat kan pagpupuunta kan modernization kan jeepney? Igwa po bang mga units, igwa pa ba kitang mga units na traditional jeepney na namamasada pa?
Actually po ma'am, igwa pa kita. Taang Naga City Allied Transport is composed of 5 routes po. Nakaka-comply pa lang kita, duman pa lang po sa sarong rota sa kadahilan ng ang LPTRP po kang siyudad ay panaluwas. Okay sir. So gabos po ba na driver nindo? Siguro, igwa pa kitang natatadang mga... Okay sir. Ma'am? Yes sir, gabos po bang driver nindo na dating traditional jeep natawan na nin tsansa na makapagmaneho giraray nin modernized jeep o igwanin nawaran trabaho? Actually ma'am, itong gabos na rinibayan, may priority po itong mga dating driver na sinda ang magkapot kang mga modern jeep. Pero igwaman kayang mga driver kami na actually nagabo, di nila kayang malipot. Di nila kaya so income na dating nakukuha nindang mas dakula. Pero di nila naintindihan, digdiyo mas magayon dahil sinda naka-basic salary na plus incentive and then kumpleto na sinda ng benefits. Which is SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Igwa na sinda kaya. Eyo po. Sir, sa presente, kita ang pioneer na nagkaigwanin modernized jeepney sa syudad ni Naga. Nababawi ta na ba si gasto sa pagbakal kan mga modernized unit or nagkakaigwa pa po nin pagkalugi? Sa punto pong pagkabawi, siguro dahil tapaman mababawi dahil halos 1 taon pa lang kita. Pero itong ma-reach ta po itong overhead expenses kang mga operation may nakukuha may man po. Alright sir, Jos Mabalos po, Danny Cosa, Naga City Allied Transport Cooperative. Mga kapuso, lauman na mapadagos ang mainit na panahon sa haros bilog na Pilipinas. Darayan ka nagdadanay na easterlies o anduros na nagaagi sa kadagatang Pasipiko. Ang heat index posibleng mag-abot hasta 40 o 40 degrees Celsius sa dakul na mga lugar. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa Bicol Region. Alagad maging alerto po kita sa posibleng thunderstorms. Di man pigahali ang posibilidad nin uran sa iba pang parte kan nasyon. Tulong taon na ang nakakaagi kan magkaigwanin infestation kan crown of thorns o sarong klase nin starfish sa kadagatang sakop kan Jose Panganiban, Camarines Norte. Makalis dagos ng mahale ang crown of thorns, nagwalat ininin danyo sa mga coral reefs hasta sa nagdikit naman ang mga sira sa lugar. Kaya tanganing masolusyonan ang problema, nagkondusir nin artificial reef planting ang sarong grupo kay banan ang mga parasira. Hasta naging parte na kan programa ang mga jovenes na enot ng pigtukduan kan founder kan grupo sa pagtatanom nin coral asin pangangataman sa kapalibutan sa paagi kan bangka runungan na pigigibo ninda mantang nasa Baroto. Sa ngunya nakabalik na sa subuot sa normal ang kamugtakan kan coral reefs asin nagpupuon naman na magdakol ang mga sira sa lugar. Yung palang kagustuhan ng bata na mapangalagaan yung ating karagatan, lalo tigit yung ating mga coral areas, naroroon pero naghahanap lang sila ng pagkakataon. Para padamihin po ang mga isang ano po doon na natira po. Minsan lang po ako natatakot dahil ano po, baka may malaki pong isda na malab po sa akin. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. DOH Bicol pig-engganyar ang publiko na magsuot nin face mask urog na ngunya na may kumpirmadong kaso na nin pertussis sa rehiyon. Mga aki na daipa bakunado kontra sa nasabing helang dapat subuot na idistansya na urog na sa mga matataong lugar. Uyan report ni Chris Novelo.
Mainit man ang panahon, alagad tinitios ni Judy Timtim kan Bula, Camarines Sur na magsulot nin face mask. Si Judy kaya may 2 bulan na umbo esin aminadong may paghandal huli sa nairehistrong siyam na kaso ng pertussis otospirina sa Camarines Sur. Kasi aki pa po kaya si 2 months pa lang. Matakot man. Baka maawaan man. Huli ka ini, pigiing ganyar kan DOH Bicol ang publiko na magsulot nin face mask nga ning maibitaran ang urlakitan kan nasabing helang. Apwera kan pagsulot nin face mask, highly advisable man subuot ang paghanaw nin kamot asin tamang coughing etiquette. Mas mariman subot na idistansya ang mga aki na daipabakunado kontra sa nasabing helang sa mga matatawong lugar. Ang mga nag-aalaga ng mga bata na may sakit na pertussis, ugaliin ang pagsusuot ng face mask para naman sa mga nanay at mga tagapag-alaga ng sanggol na may sintomas ng pertussis, agarang ikonsulta ang mga ito sa pinakamalapit na health center. Ang pentavalent vaccine ang bakuna kontra sa pertussis asin iba pang life-threatening diseases na itinatao poon first 2 months. Ang Municipal Health Office Bula, inahalat pa ang replenishment kan nasabing bakuna nga ni makapuon liwat kan pababakuna sa mga residente. Last December po, mayroon pa kaming vaccine yan. Kaya naka-immunize pa kami po ng mga age 1.5 months. Waiting po kami ng vaccine. Kay Banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Nanotaran ang paglangkaw kan kaso nin tuberculosis sa syudad ni Naga ngunya na taon. Gikan kaya sa 254 cases sa first quarter kan taong 2023, nagpakul ini ngunyan sa 289 cases sa parehong peryodo. Sa ibong kainipig syerto man kan City Health Office na bastante ang mga bulong sa syudad para sa nasambitan ng helang. Mientras tanto, sa bilog na rehiyon, nagpakul naman sa 32,000 ang mga kaso nin TB. Puun pa ka nakaaging mga taon. Day manalilikay ang maalarma kan DOH Bicol urog na taigwan naman nin mga binawian nin buhay huli sa helang na ini. Pasalamat man ang ahensya sa sarong NGO na nagdonar nin mobile x-ray van na magagamit sa konsultasyon para sa nasambitan ng helang. Regional office or CHD sila may schedule sa mga probinsya para magtuman sila tapos may hanap ng mga kaso na simptomas ng TB, so pwede na niligibuo. Presenteng buffer stock kan NFA Camarines Sur Branch, kaya pa man subuot na makataong asistensya and kasong kaipuhanon. Uya ang report ni Jessica Kalinog. 13,000 bags nin paroy ang procurement target o dapat mabakal kan National Food Authority o NFA Camarines Sur para sa bulan nin Abril. As of April 5, nasa 2,300 bags nin paroy pasanaan sa indang nababakal. Alagad naglalao man ang opisina na madudugangan pa ini, mantang nagpapadagos ang aranihan. Sa ibong kaini, sapat pa man subuot ang buffer stock nin bagas kan NFA Camarines Sur Branch en kasong kaipuhanon. Pagtatry mi man, and igwa man din kami ning pigaasahan talaga itong hali sa daet. Pag ano ka ito, dadarahong digdi, ipapa-meal me para igwa kami ning buffer stock. Sa ngunyan, nakulo nagdadala sa daet. Sa Camarines Norte kaya, pigdagdaganin 5 pesos kan gobyerno probinsal ang kada kilo nin paroy na ipapabakal sa NFA. Kaya kadakol man ang interesadong paraoma. Alagad may pirang mga paraoma mandaan na dating nagpapabakal sa NFA nin paroy na sa ngunyan dahil nagtanom. O kaya iba na sanaan tinanom huli sa huma kan mainit na panahon. Anharos sarong ektaryang umahan nga ni ni Raul, puro nakaduduutan. Day na da kaya siya nagsapalaran pang magtanom nin paroy, tamayong kasyertuhan ang laban. Ang panahon kaya ngunyan, mainito na maray. Bako lang nga ni ako, may mga pagkairbanan man ko sa dalipay na dahil kinakayang patubig. Magagastosan lang, and secondly, baka talaga nga ni yun, totally arog kaya. Kaya yan ang risk kang parauma. Mientras tanto, padagosan pangapodan kan NFA sa mga paraoma na magpabakal sa Indanin Gusi. Pwede man makikoordinar sa opisina, nganing NFA na mismo, ang makuakan ipapabakal na paroy. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 46 anyos na engineer sa syudad ni Naga nakagibo ni thermal insulating powder na kayang makatabang sa paglimitar kan init sa laog kan mga harong o residensya. Ang detalye, aramunta sa report na ini.
Sa conveyor na inienot na pigsasalang ang daga na pigaapod na silica clay o white clay, nganing maisuhay ang darakulang gapo. Sunod na papaagihon sa rotary drum dryer, saka ipoproseso kasabay kan iba pang ceramic materials. Pino nang minaluwas ang produkto na saro subuot thermal insulating powder. Ipigsasalak ini sa pintura o dawa anong coating. Nakakatabang daining mainaan ni nasa 30 hasta 60% ang init na naglalaog asin namamatean sa harong o edifisyo. An kabanga kanyero na ini na pininturahan kan may halong powder, maririsan na mas hababa ang temperatura kumparar kan kabanga na mayong pintura. Taong 2019 kan maimbento kan civil engineer na si Dexter De Castro kan Barangay Mabolo, Naga City ang produktong ini. Sigun ki Engineer De Castro, haloy na ang technology na ini asin napatotoohan naman kan National Aeronautics and Space Administration o NASA ang pagiging epektibo kan siring na material. Itong space shuttle kang NASA, pag naglalaog siya sa Earth, hali siya sa space, pag lalaog sa Earth, ang tig-coating ninda naman sa surface kang space shuttle is pre-crack na ceramic tiles. So nganing day masulo si tao sa laog kang kang space shuttle pag naglalaog sa atmosphere kang Earth. So ning proven na talaga siya. Actually, masalangkaw ang silica content, may alumina, may mga nano-ceramic na particles. Saro si Engineer Junval Parco sa mga nagporbar na maggamit kainikan 2023. Isinalak niya ini sa pintura na nilaag sa mga porsyon kan harong na direktang tigtatamaan kan init. Dati pag nagsandal ako sa wall ko, kan maturog ako kuyan mainiton. So after na ma-apply ko to, at least mga 2 coatings lang ani. Kuya na, okay na, bako nang gayo mainit. Piggamit naman ini ni Engineer Parco sa piranyang proyekto ng mga residential houses, asin nagugustuhan mandaakan sa iyang mga kliyente. 1,620 pesos ang pabakal ni Engineer De Castro kan sarong balde kan insulating powder. 330 pesos naman ang sarong kilo. Naglalao man si Engineer De Castro na maipapatent niya na an sa iyang imbensyon na ini. Ang filing po for patent registration, nagpo-protect po kang intellectual property kang sarong tao. Ibig sabihin po, pag ika nag-grant ng patent, natatawan ka po ng protection na itong imbensyon mo dahil magagamit kang iba. Ika po sa sadiri mo, nagkakauga ka po ng security na sa imong imbensyon, malilimitahan mo kung isay ang pwede, isay ang makakagamit. 48 bulan o 2 taon ang lawig kan proseso. Kaipuhan man subuot na masyerto na may unique characteristic ang produkto, nganing matugutan na mapatent ini. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.